Mula mismo sa bibig ng kanyang tatay, 2017. O ngayon, ano yung resibo? Ito yung resibo ng pagnanakaw ng kanyang tatay na inamin niya mismo. Ito naman yung resibo ng mental instability. Kasi kini-question niya yung stability ng gobyerno at mga institusyon. Stable po yung ating gobyerno. Ang hindi stable yung mental condition ni Sara. Ito yung ebidensya. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan ulit natin si Sara Duterte kasi ang daming sinasabi. Maraming sinasabi, walang ginagawa. Tama yung kasabihan mga kababayan ng mga matatanda. Pag maraming salita nga anya, ang taong maraming salita, walang gawa. Di ba po, mga kababayan? Sige pa interview ni Sara ngayon. Yan ang sabi niya. BP Sara sa mga institusyon ng gobyerno, no stability at all. Definitely, there is no stability at all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before, we saw how they abuse the power and the institutions for their gains. Yan si Sara. Di niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan, ang wala pong stability, yung kanyang pag-iisip. Gusto ninyo mga kababayan ng prueba? Hindi po yung ating gobyerno at saka mga government institution. Stable po, pati economy natin is stable. Ang hindi stable po, yung kanyang mental condition. Ipakita ko sa inyo yung resibo na mismo galing sa kanyang bibig. Inamin niya. Parang sinigaw yung tatay niya. Inamin na marami din daw siyang nanakaw. Kaya lang naubos na. Pinakita yung resibo ni Yossi Castro. May resibo po si Yossi Castro. Ang korupsyon. Kung meron naman pong sistema ang vice-presidente kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang I am also corrupt. Pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit isang taon na nakaraan after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, "Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So wala na." End of quote. Mula mismo sa bibig ng kanyang tatay, 2017. O ngayon, ano yung resibo? Ito yung resibo ng pagnanakaw ng kanyang tatay na inamin niya mismo. Ito naman yung resibo ng mental instability. Kasi kini-question niya yung stability ng gobyerno at mga institusyon. Stable po yung ating gobyerno. Ang hindi stable yung mental condition ni Sara. Ito yung ebidensya. Wala mismo din sa kanyang bibig. Naalala ninyo itong presko niya? Kitang-kita po ang itsura niya rito. Grabe ang stress. Pakinggan natin kung ano ang sinasabi niya. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat.
Kinukulam pa nila ako. Kita na ninyo, inakusa yung ating Pangulo, ang si Lisa Marcos, nangontrata na ng mangkukulam. Anong masasabi ninyo? Ito ba ang masasabi nating stable ang pag-iisip? Kayo na po. Kayo na po ang magsabi. Mag-post kayo ng comment ninyo mga kababayan. Kung sa tingin ninyo, stable pa ang pag-iisip ni Sara Duterte na naniniwala siya, umabot na daw sa pangkukulam yung ating Pangulo at si Lisa Marcos. Galing mismo ito sa kanyang bibig. Yeah. So I wasn't feeling very well, pero I had to go. Kailangan ko pumunta kasi para naman sa graduates yun, hindi para sa akin yun. O ito na. Imagine myself cutting his head. May demo pa. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Pagkatapos, may lakas siya ng loob na magsabi, ang gobyerno daw at ang ating mga institusyon, walang stability. Pag nagsasabi, yung may problema sa mental stability. Ano ba po? Mga kababayan, naniniwala kayo sa mga sinasabi ni Sara? Malamang may problema din kayo. Kailangan na rin ninyo na mag-konsulta. Di ba po? Ngayon sabi niya rito, sa report ng Abante, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang gobyerno dahil umano sa kawalan nito ng stability o katatagan bunsod ng malawakang korupsyon sa mga infrastructure project at patuloy na pamomolitika para sa 2028 elections. Siya man lang po ang sige ang banggit ng politika. Sige nga po ang ikot sa buong mundo sa mga OFW ng kampanya. Lumarga na naman nga ngayon yata. Yan o, pa-Japan. Sara Duterte to fly to Japan to meet with Filipino community. In an interview in Davao City, Duterte said the Filipino communities are set to hold rallies in Tokyo and Nagoya to protest against corruption and to call for the release of President Rodrigo Duterte. Yan o, Vice President Sara Duterte will embark on another international trip as she is set to fly to Japan on Thursday evening o ngayong gabi to meet with the members of the Filipino community there. So siya po ang sige pamulitika. Nangangampanya na po for 2028 elections. Sige na nga po ang ikot. Hindi lang sa ibang bansa, pati dito sa Pilipinas. Galing po sa amin, sa Albay at sa Naga City, nagpamanto. Lahat ng gawain niya po, pinaakusa sa ating Pangulo, sa ating gobyerno. Ayon kay Duterte nitong Huwebes sa isang panayam sa Davao City, matagal na niyang inalarma ang irregularidad sa budget pero pinabayaan lang umano ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Definitely, there is no stability in all with regard to our government institutions. Hindi lang ngayon, even before. We saw how they abused the power and the institutions for their gains. Kayo po ang nag-abuse ng power. Hindi lang power, travel. Mas marami pa po kayong travel kaysa sa ating Pangulo. At walang gains, walang balik para sa ating bansa. Pero yung ating Pangulo, busy sa pag-asikaso sa ating mga mamamayang Filipino. Tingnan nyo naman yung ating Pangulo. Kausap lagi yung mga mamamayan. Kanina lang to. Sa Tondo, Manila, sabi ng ating Pangulo, gagawin po namin ang lahat para makabalik na kayo sa normal ninyong buhay. Ito ang payag ni Pangulong Marcos matapos niyang kumustahin ang mga pamilyang nasunugan sa Tondo, Manila na pansamantalang nanunuluyan sa General Vicente Lim Elementary School Evacuation Center. Yan ang presidente.
na sa pag-asikaso sa ating mga mamamayan. Ito pa, masayang nakisalo si Pangulong Marcos sa pananghalian ng mga pamilyang benepisyaryo ng DSWD. Walang Gutom Kitchen, isang programang nakapagbigay ginhawa sa higit 107,000 pamilya at individual. Nagtinda yung ating nagtinda. Hindi pala ito paninda, libreng pagkain po. Tingnan ninyo. Nag-ala Jollibee crew. Di ba? Samantalang si Sara, pagkakubra ng sweldo po, lumarga na naman ngayong gabi pa Japan para sa maisog rally. Lahat pang sarili po. Sabi pa dito, tinuliksa ni Duterte ang umano'y huling pagkilos ni Marcos sa usapin ng mga pagbaha sa bansa. Kailangang pang lumubog sa baha yung mga kababayan natin bago mirong nag-react na BBM ang pangalan. And even then, hindi pa nagtutugma yung kanyang reaction sa dapat niyang gawin. Kaya really, truly, our economy is not in the very best, sabi ni Sara Duterte kanina. Ang lumubog po sa baha, despite ng 51 billion na inubos doon na pork barrel ng kapatid ninyong si Pulong, yung Davao. Inaanap nga ni Sandro. Kung nasaan na niya, baka niya kaya hindi nakapag-participate dito si Congressman Pulong, baka niya hinahanap kung nasaan yung 51 billion pesos na ginasto sa Davao City. O diba? O ngayon naman, tungkol sa economy, napakaganda na ng economy natin po. Yan report mismo ng ADB, Asian Development Bank. Sabi dito sa report, Philippines to remain a bright spot in Southeast Asia in 2025-2026. Sabi ng Department of Finance, ang Philippine economy continues to grow among the fastest in ASEAN at 5.4% in first quarter ng 2025 despite global uncertainties. The Philippines rank second among neighboring economies that have so far reported first quarter 2025 gross domestic product (GDP) growth, following only Vietnam 7.0%, matching China 5.4%, and outpacing Indonesia 4.9%, Malaysia 4.4%, in Singapore. Talo natin yung Singapore, 3.8%. Pumantay na tayo sa China. Yan ang resibo, hindi haka-haka. Yan lahat ng mga sinasabi ni Sara, mali. Lahat ng propaganda, dulot ng galit niya. Pagkatapos, nag-resign si Martin, galit pa rin. Cover up daw. Para daw i-cover up yung mga anomalya sa infrastruktura, sa flood control. Kung gustong i-cover up po ni Martin Romualdez, sana hindi na siya umalis as speaker para magamit niya yung kanyang impluensya. Dapat na umalis siya, nag-resign siya. Ang ibig sabihin, handa niyang harapin ang investigasyon na walang impluensya. Ang gusto kasi nila, na gawing speaker yung kaalyado nila. Gusto maging Senate President, si Alan Peter Cayetano, dating speaker ni Digong. Saan ka nakakita? Kung sino po ang presidente, ang mga kaalyado din niya, siyempre, ang dapat maging Senate President, tapos Speaker of the House. Nangyari yan sa mga previous administrations. Nangyari kay tatay niyang Digong. Bakit mali pagdating sa ating Pangulong Bongbong? Ang gusto nilang maging speaker, kaalyado nila. May ganon. Itong patunay na stable ang ating gobyerno. Yan 72% ang trust ratings ng ating Pangulo. Si Martin Romualdez 62%. Si Sara 58% na lang. Pabuloso. Si Chis Escudero 53%. Yan ang patunay po na stable ang gobyerno. Lahat lang haka-haka si Sara. Ito pang patunay ng abuse of power. Hindi yung ating Pangulo. Kasi hindi man ganito ang gwardya, ang bodyguards ng ating Pangulo. Kung umasta.
Mas marami pa yung gwardiya. Pumunta siya sa Senado. Bakit naman ganun karami yung gwardiya? Nasa sa Senado po, dati na pong secured ang lugar. Senado yun eh. Bakit kailangan yung mga bodyguard niya ganun kung umasta? Di ba over? Oo eh. Wala mang tao dyan. Kung mayroon man, kukunti lang. Talagang... Ma'am, your reaction to change in House leadership po? Ma'am, your reaction? Ilan naman yun. Change po in House leadership. Ang nagsisiksikan to, yung mga gwardiya man lang yun. Maayos yung interview natin. Boarding na kami, ma'am. Bukas, promise. Ay, sorry. Ang nakapuno ng lobby, yung mga bodyguards man lang niya. Nagsisiksikan. Mali na lahat niya yung bodyguard. Oh. Yan ang abuse of power. Yung sabi dito sa totoo lang, tabi-tabi, dumadaan ang Rayna, OA na security, dinaig pang Hollywood star. Sabi sa inyo, may saltiks. Sabi ni Alan Marciliana, dinaig pa ang presidente. Feeling. Sabi ni Dagol Tisor, baliw talaga. Sabi ni Lerida, Rayna ng kadiliman. Sabi ni Cheryl Viterbo Virano, paano kung naging president pa yan? Siguro binubuhat na yan para di madumihan ng paa. Baka gawing Nuestra Señora de Sara. Mas maganda niya, Mr. Maravillas. Nuestra Señora de Mary Grace Piatos. Mas marami pa yung bodyguard kaysa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gusto ko kasi Lahat bodyguard niya. Si Jaime. bukas, promise. Ay, sorry. Naig pa yung bodyguard ni Trump. Di ko pa nakita si Trump na ganyan. You see? Tapos i-accuse yung ating Pangulong Bongbong mga kababayan na abuse of power. Yung ating Pangulo, hindi man po ganyan. Nakuha nga po ni Mrs. na ang tawag dito. Pa-picture kami kay President Bongbong noong last, yung Pasko, pasasalamat sa Pangulo. Nawa ka ni Mrs. na ganyan niya yung kamay. Pa-picture. Walang ganyan po. Anyway po, yan man lang. Maraming salamat po. Bye-bye.